May masamang epekto ba ang patuloy na pagbaba ng benchmark interest rate? I'm Christian J. Osana, a junior financial analyst. Pag-usapan natin yan sa video na ito. So unang-una nga po mga traders, ang benchmark interest rate ay ito yung rate na sineset ng BSP o ng bawat bangko sentral ng bawat bansa na may kinugnayan po sa savings and lending rate po. Ang ibig sabihin po nito, may kinugnayan niya sa iyong personal loans, sa mga stock markets, sa fixed income, and also sa other asset classes. Natatalakayin po natin sa video nito. So unang-unang kapag mas mababa ang benchmark interest rate, it will become more cheaper to borrow. Yung mga tao ay mas mahikayat na umutang, gastusin ito, i-invest ito somewhere else that will stimulate the economy. Number 2, ang epekto naman po nito sa equities market or sa stock market, definitely lower interest rates, definitely the cost of borrowing will be more cheaper. No? Ibig sabihin po nito, mas gaganda po yung kanilang profitability margin, mas magiging maganda po yung kanilang valuations because mas mataas na po yung value or yung present value ng mga future cash flows, and it will be more attractive to pick and invest, no? So ang ibig sabihin po nito, mas magiging cheaper po yung cost of capital ng mga companies and the discount rate will be lower. So ibig sabihin nito, mas magiging maganda po yung valuations, kaya po makikita natin in the past months ay tumataas po ang PSEI, ang ating local market dito sa Pilipinas, dahil nga po bumababa yung benchmark interest rate, tumataas naman po yung PSEI or yung equities market po overall. So number 3, ang epekto naman po nito sa fixed income market or sa mga bonds po and other fixed income instruments, definitely ay bumaba rin po yung value nito, pababa rin po dahil nga po bumababa yung benchmark interest rate, na nangangahulugan po nito na bumababa din po yung mga yield, no, when it comes to those fixed income instruments. And lastly, ang epekto po nito sa ating foreign exchange, kung mapapansin nyo po or kung makikita ninyo, no, ang US dollar against the Philippine peso tumataas na naman po, yun nga lang, no, when it comes to foreign exchange market, no, when it comes to foreign exchange rates, na kung saan mas nagiging stronger na naman po ang dollar kesa sa Philippine peso and over other currencies as well. Dahil nga po ibig sabihin, mas mababa yung interest rate dito, mas magiging attractive po yung interest rate ng iba kung mas mataas po sa 6%. So meaning, kung makikita nyo naman po, US dollar from 55 pesos per 1 US dollar, naging 58 na naman po siya sa ngayon, no? Ibig sabihin po nito, mas nagiging less attractive po yung Philippine peso sa mga investors, and they put it somewhere else, no, instead of Philippine pesos, no, na ibig sabihin nito, mas nagwi-weaken po ng kaunti or bagya yung currency natin dahil nga po sa mas mababang interest rates, no. So kaya yan po yung dapat nating bantayan at i-balance po, no. So sa ating mga traders and investors, kailangan malaman natin yan, and then definitely saan ba tayo pwedeng mag-invest, no. Yan po yung kailangan nating alamin, no. And actually meron pa nga silang haka-haka dyan na bakit kaya gano'n, no, patuloy na bababa ng interest rates, no, meron bang economic downturn na paparating? Well, hindi natin alam yun, no, pero base po sa mga analyst, no, ganyan daw yung mga ginagawa ng mga nakaraang economic downturn, no, na talagang nag-i-easing sila ngayon, parang nang sa gayon mas maagapan yung economic downturn, di ba? They are doing expansionary monetary policy, they are doing monetary easing dahil nga po pine-prevent, no, yung possible na downturn na mangyari, no. So ipinapangunahan nila, pero titingnan natin, no, sa mga following market updates natin yan. So yun lamang po, sana marami kayong natutunan.